Ito ang malungkot na pinagdaanan ng pinakasikat na Ha-Filipinong mang-aawit bago niya nakamit ang katanyagan sa industriya ng musika. Kilalanin natin si Bruno Mars. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Peter Gene Hernandez o mas kilala bilang si Bruno Mars ay ipinanganak sa Honolulu, Hawaii noong ika-8 ng Oktubre 1985. Lumaki sa isang pamilya ng mga musikero si Bruno. Ang kanyang ama na si Peter Hernandez ay ipinanganak sa Brooklyn, New York. Isang Puerto Rican na may ninuno mula Hungary at Ukraine at may Jewish heritage. Ang kanyang ina naman na si Bernadette San Pedro Bayot ay isang Pilipina na mula sa Cebu na may ninunong Espanyol. Nag-migrate ang kanyang pamilya sa Hawaii kung saan nakilala niya ang ama ni Bruno Mars sa isang show kung saan si Bernadette ay isang hula dancer at si Peter naman ay tumutugtog ng percussion. Ika-4 si Bruno sa 6 na magkakapatid. Ang panganay nila ay si Eric, sumunod si Jamie at Tiara, bago si Bruno na sinundan naman ni Tahiti at ang bunso nila ay si Presley. Sa edad na 2 taong gulang ay binigyan siya ng palayaw ng kanyang ama at tinawag siyang Bruno dahil sa pagkakahawig ng kanyang pangangatawan sa professional wrestler na si Bruno Sammartino. Dahil parehong musikero ang mga magulang ni Bruno Mars ay maaga siyang na-expose sa iba't ibang genre ng musika, gaya ng rock and roll, reggae, hip-hop at rhythm and blues. Sa isang panayam kay Bruno ay sinabi niyang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay kumakanta at tumutugtog ng instruments. Aniya, ang kanyang ama ay drummer o kadalasang percussion instrument ang nilalaro. Pero sinisiguro nitong mayroong pang ibang musical instrument sa kanilang bahay gaya ng gitara at piano. Ang kanyang ina, bukod sa isang hula dancer, ay singer din. Ang kanyang mga kapatid na babae na sina Jamie, Tiara, Tahiti at Presley ay bumuo ng kanilang sariling all-girl band na The Lilas, na ang ibig sabihin ay Love You Like a Sister. Bata pa lang si Bruno ay kinakitaan siya ng talento sa musika at pagkanta. Mayroon siyang maliit na version ng mga instrumentong pantugtog gaya ng drum set, guitar, piano at mga percussion instrument na kusa niyang inaaral at nahahasa pa ng gabay mula sa kanyang pamilya. Sa edad na 4 na taon ay nagsimula ng makilala at magkaroon ng malawak na karanasan si Bruno sa larangan ng musika. Ayon sa isang article mula sa Lifestyle Inquirer na nakapanayam ng kanyang ina. Sinabi nito na alam niyang espesyal si Bruno mula pa nang ipanganak ito. Na tila ba lumabas ito sa kanya na may hawak na mikropono at natural lamang kay Bruno ang musika at pagkanta. Sa edad na 2 ay binilahan niya ito ng piano at hindi gaya ng ibang bata na hahampasin lamang ang piano, si Bruno daw ay nasa tono ang pagpindot nito. Ang unang kanta na isinulat at inirecord ni Bruno Mars ay ginawa niya noong 4 na taong gulang lamang din siya at idinedicate niya ito para sa kanyang ina. Pinamagatan itong I Love You Mom. Paborito ni Bruno ang lutong chicken adobo ng kanyang ina. Regular na ding nagpe-perform sa stage si Bruno 5 beses sa isang linggo kasama ang banda ng kanyang pamilya na The Love Note sa Hawaii. Ang maagang pagsabak ni Bruno sa stage ay nakatulong upang maging komportable siya sa pagpe-perform. Ayon sa kanyang ina, he started performing professionally at 4. He'd be on stage 5 nights a week with our group. Bruno was the cherry on the cake. He was our finale. Ang tiyuhin ni Bruno na si John Valentine ay isang magaling na gitarista at Elvis Presley impersonator. Siya ang unang nagturo kay Bruno na maggitara at hinikayat niya din itong maging Elvis Presley impersonator gaya niya, na siyang sinimulan ni Bruno sa edad na 2 taong gulang. Siya ang pinakabatang Elvis Presley impersonator. Ika-14 ng Pebrero 1990, sa edad pa ring 4 na taon, ay na-feature si Bruno Mars sa front page cover ng tabloid na Midweek, kung saan binansagan siyang Little Elvis. Bukod sa napaka-cute ay kinagigiliwan ng mga manonood ang galing niya sa pagkanta at pag-impersonate sa King of Rock and Roll. Mula sa hip shake, sa kilos at hanggang sa pagbigkas ng awit ay kuhang-kuha niya ito.
Plus factor pa ang pagiging napaka-cute niya noon. Ayon sa ina ni Bruno, isang beses ay kinuha si Bruno ng mismong asawa ni Elvis na si Priscilla Presley upang mag-open para sa tribute ng namayapang king of rock and roll sa mansion nito sa Memphis. Bihira daw mag-imbita ng mga impersonators sa mansyon. Ngunit kinuha nila si Bruno matapos makita ang performance nito. All expense paid ang kanilang biyahe at itinur pa sila sa mansion. Sa edad na 6 na taon ay na-feature naman siya sa palabas sa telebisyon na Arsenio Hall Show kung saan makikita ang video ng pag-i-impersonate niya kay Elvis Presley. At pagdating ng 1992, ay nagkaroon siya ng cameo sa pelikulang Honeymoon in Vegas. Noong siya ay umapak ng elementarya, ay 2 beses na lamang siya nakakapag-perform kada linggo. Kasama ang kanyang pamilya, ngunit hindi ito sapilitan. Sinabi ng kanyang ina sa panayam ng midweek sa kanya na hindi maaaring hindi matutulog ng hapon si Bruno dahil hindi siya papayagang umakyat sa entablado. Nakalagay dito, he knows he cannot get away with skipping his 3-hour nap or his mother will not allow him to go on stage. Minsan pa nga daw ay hindi niya ito pinayagang mag-perform dahil nilalagnat. Umiyak pa daw si Bruno. Mga unang pagsubok. Masaya at puno ng musika at malalapit sa isa't isa ang magkakapatid. Ngunit pag-apak ni Bruno ng 12 taon ay nag-divorce ang kanyang mga magulang na nauwi sa pagkakahati nilang magkakapatid. Silang dalawa ng kanyang kuya Eric ay napunta sa kanyang ama habang ang mga babae naman na sila Jamie, Tiara, Tahiti at Presley ay napunta sa kanyang ina. Nagtayo ng iba't ibang negosyo ang kanyang ama gaya ng temporary tattoo parlor at memorabilia shop, ngunit nabigo ang lahat ng ito. Dahil wala na silang steady na mapagkukuhaan ng pagkakakitaan ay nawalan sila ng tirahan. Naranasan ni Bruno na matulog sa rooftop, likuran ng sasakyan at sa isang abandonadong bird zoo na tinatawag na Paradise Park kung saan nagtrabaho ang kanyang ama bago ito magsara. Noong bukas pa ang zoo ay binigyan sila ng matitirahang kwarto ng may-ari sa loob ng zoo, ngunit nang magsara ito ay wala pa rin silang matutuluyan kaya patuloy pa rin silang nanirahan dito kahit pa abandonado na ito at walang kuryente. Sa nag-iisang kwarto na mayroon doon ay magkakatabi silang natutulog sa iisang kama. Sa kabila ng dinanas na kahirapan at kawalan ng tirahan, ay positibo pa rin ang pananaw ni Bruno sa pinagdaanan nila. Sinabi niyang pinalalakas nila ang loob ng isa't isa at ang mas mahalaga ay magkakasama sila. Aniya, "It's alright we don't have electricity today. It's alright. It's temporary. Well, we're going to figure this out." Dagdag pa niya, "We had each other and it never felt like it was the end of the world." Noong panahong nasa high school pa si Bruno, ay hindi pa rin nawala ang kanyang passion sa awit at musika. Sa pinasukan niyang eskwelahan sa Honolulu, Hawaii na President Theodore Roosevelt High School ay gumawa siya at ang mga kaibigan niya ng banda at tinawag ang sarili nila na The Schoolboys. Nakabilang sa ilang mga show gaya ng pagpe-perform ng opening para sa bagong banda ng kanyang ama. Karaniwan nilang kinakanta ang mga classic oldies ng The Isley Brothers at The Temptations. Noong mga panahong ito ay aktibo at kilala pa rin si Bruno sa Hawaii. Nag-o-opening show siya sa isang malaking magic show at nag-i-impersonate pa rin, pero noon ay si King of Pop Michael Jackson naman ang kanyang ginagaya, kung saan kumikita pa siya ng $75 per hour sa pagpe-perform niya sa mga celebrity impersonator show. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Gaya ng ibang bata ay nakaranas din ng pambubuli si Bruno dahil sa kanyang itsura. Tinatawag siyang Peter Pan Heimerdinger ng kanyang mga kaklase, ngunit hindi niya kailanman nadiskubre kung ano ang ibig sabihin nito. Aniya, "Even the nerds were calling me that. Oh man, it was rough. I didn't even want to go to school." Nang lumaon dahil sa likas niyang karisma, ay nakuha niya ang loob ng mga kaklase na nambubuli sa kanya at naging kaibigan pa niya ang mga ito. Sa edad na 15 ay nahulog naman ang loob ni Bruno sa kanyang guro na mahigit doble ang agwat ng edad sa kanya. Binigyan niya ito ng love letter kalakip ang singsing na kinuha niya mula sa kanyang ina. Hindi siya nireplyan ng kanyang guro, bagkus ay sinabi ito sa kanyang ina at isinauli ang singsing. Pangarap at pagsubok.
Sa edad na 16, pakiramdam ni Bruno na nagawa na niya ang lahat na maaari niyang gawin sa Hawaii. Nagpa-perform siya sa iba't ibang banda at show, kaya nais naman niyang makita kung kaya pa niyang i-level up ang pagpa-perform sa ibang lugar at sa mas malaking audience. Kaya nagpadala siya ng demo tape sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Jamie, na noon ay naninirahan sa Los Angeles, California bilang isang handbag designer. Ipinarinig ni Jamie ang demo tape ni Bruno kay Mike Lean, ang head ng A&R at record label ng rapper at producer na si Dr. Dre, at inimbitahan siya papuntang LA. Ayon kay Bruno Mars, hindi daw maganda ang pagkakakanta niya sa demo tape, ngunit tila may narinig daw ito. Anya, "My demo was terrible. I sounded like a chipmunk. It was so young, but he heard something." Dagdag pa niya, taong 2003 nang makagraduate ng high school sa edad na 17, ay buo na ang desisyon ni Bruno na habulin ang mas malaki pa niyang pangarap na maging professional na mga awit. Kumuha siya ng one-way ticket papuntang LA, kung saan panandalian siyang nakitira sa kanyang ate Jamie. Bilang stage name, ay ginamit niya ang kanyang palayaw na Bruno at idinagdag ang Mars. Anya, "A lot of girls say I'm out of this world. So I was like, I guess I'm from Mars." At para makaiwas na din sa pag-stereotype sa kanya bilang isa na namang Latin singer, minsan pa nga daw ay kinukumbinsi siya ng mga ito na kumanta ng Spanish. Minsan ay nasabihan pa siyang masyadong generic at hindi kapansin-pansin ang kanyang musika. Hindi naging madali ang pag-angat ni Bruno sa LA. Una siyang nanirahan sa mahirap na parte ng lugar sa Mansfield Avenue. Ikinagulat niya ang kahirapan dito at dumi sa kapaligiran nito. Matapos ang isang buwan ay pumirma siya ng record contract sa Motown Records taong 2004. Hindi nagtugma ang nais ni Bruno na maging tunog niya at hindi nagkaroon ng pagkakataong umusbong ang kanyang karera dahil wala pang isang taon ay binitawan siya nito. Tila nahulog ang kanyang puso na hindi pala gaya ng sa pelikula na kapag pumirma ka ng kontrata ay darating ng kusa sa'yo ang mga hit songs at magtutour ka na sa mundo. Kailangan daw palang pumunta ka doon na alam mo kung sino ka talaga at ano ang gusto mo. Sa isang interview, sinabi ni Bruno na batang-bata pa siya noon. Sa edad na 18 ay hindi pa niya talaga alam kung ano ang kinakailangan upang maging isang professional na recording artist. Ang alam niya lang ay kaya niyang kumanta at nakakapag-perform siya ng live. Ngunit upang maging recording artist ay kailangan mo palang magsulat ng sarili mong kanta na bebenta sa madla. Nanatili pa rin sa LA si Bruno, ngunit sa edad na 19 ay nakita na lang niya ang kanyang sarili na walang trabaho, malayo sa kinalakihan niyang Hawaii, kung saan kumikita siya sa musika at nakakapagbayad ng renta. At narito siya ngayon sa LA, napuputulan ng linya ng telepono at kamuntikan ng maibenta ang kanyang gitara. Minsan pa nga upang may kitain ay sinabi niya sa isang employer na marunong siyang mag-DJ dahil sinabihan siyang babayaran siya ng $75. Ngunit wala siyang kaalam-alam sa pagdi-DJ kaya't agad siyang nasibak sa trabaho. Taong 2005 ay isang publishing deal naman ang pinirmahan ni Bruno kasama ang mga record producer na sila Steve Lindsay at Cameron Strang ng West Side Independent. Si Steve Lindsay ang nagsilbi bilang mentor ni Bruno Mars, kasama na rin ang dalawa pang manunulat ng kanta na sina Brody Brown at Jeff Basker upang mahasa ang kanilang talent sa pagsusulat ng kanta. Inamin ni Steve na 5 taon niyang hindi inilabas si Bruno upang hasain maigi ang talento nito sa pagsusulat na ayon sa kanya ay ibang larangan pa kaysa sa pangkaraniwang pagsusulat ng kanta. Kailangan na maintindihan mo kung paano maglabas ng kantang papatok sa masa o yung magiging hit song. Sa panahong hinahasa pa ang pagsusulat ni Bruno ng kanta ay bumuo siya ng banda kasama si Basker at ang kanyang kuya Eric. Tinawag nila ang kanilang sarili bilang Panther at kumakanta sila ng mga cover songs sa harap ng 10 hanggang 20 katao sa mga bar sa kahabaan ng Ventura Boulevard. Ang kanyang kuya Eric ay lumuwas din papuntang LA noong siya ay 18 taong gulang pa lamang upang tahakin din ang pangarap sa larangan ng musika. Ang kanya naman ay ang pagiging drummer. Ngunit nang hindi siya palarin ay nag-training siya upang maging isang pulis. Halos 10 taon na siyang alagad ng batas nang dumating si Bruno sa LA. Hindi siya nagdalawang isip na umalis sa trabaho upang samahan ang kanyang kapatid sa pakikipagsapalaran nito bilang mang-aawit.
siya ay makakasama ni Bruno sa pagtutour nito kasama ang banda nilang The Hooligans bilang drummer ng grupo. Kalaunan ay nakilala ni Bruno ang manunulat ng kanta na si Philip Lawrence. Napagkasunduan nilang magsulat ng mga kanta at nakipag-team up na din sila sa ibang producer, songwriter na si Ari Levine. Dito nabuo ang kanilang production team na Smithingtons. Taong 2006, ipinakilala ni Steve si Bruno kay Aaron Bayshak, isang A&R manager o artist and repertoire manager. Sila ang mga nakikipag-negotiate at nagpapasok ng mga bagong artista sa mga record label, music publishers. Agad nagustuhan ni Bayshak ang musika ni Bruno matapos na marinig ang pag-awit nito ng ilang kanta habang tumutugtog ng gitara. Sinubukan niyang i-sign agad ito ng kontrata sa Atlantic Records. Ngunit nag-alangan sila dahil pakiramdam nila ay maaga pa at kailangan pang hasain ang kanyang talento. Dumating ang panahon na pinanghinaan din ng loob si Bruno at naisip niyang umuwi na lamang ng Hawaii. Namimiss na din kasi niya ang kanyang pamilya at ang mga party at pagsasama-sama doon. Isang beses ay tumawag siya sa kanyang tito John Valentine at sinabing uuwi na lamang siya at gumawa na lang sila ng banda sa Hawaii. Ngunit, sinabi ng kanyang tito, sa kanya na huwag siyang umuwi dahil nasa LA ang mga record labels at nararamdaman niyang may magandang mangyayari sa karera niya doon. Taong 2008, kinakapos at paminsan-minsan ay naiisip ng sumuko ay nakatanggap sila ng tawag sa manager/producer na si Brandon Craig. Naghahanap ito ng bagong kanta para sa reunion ng Puerto Rican boy band na Menudo. Nagustuhan niya ang kanyang kanta na Lost na isinulat nila Bruno at Lawrence. Sa umpisa ay ayaw pa nilang ibigay ito, ngunit nang alokin sila ng $20,000 para dito ay pumayag na rin sila. Ang perang ito ay nakatulong upang makapagpatuloy na makapagtrabaho ang dalawa. Naisip rin nilang magsulat para sa ibang artist habang hinihintay ang kanilang big break. Ayon kay Lawrence, at first we didn't wanna give it up. So he said, well, I'll give you $20,000 for it. We were like, you can have that one and whatever else you need. It was that call that kind of saved us and allowed us to stay in LA a little bit longer. Ilan sa mga kantang isinulat nila Bruno Mars, Lawrence at minsan kasama pa ang ibang songwriters ay One Day, taong 2008 para kay Matis Yahoo, isang American reggae singer. Nag-debut ito sa number 90 at umabot sa 85 sa Billboard Top 100. Love Me, taong 2009 para kay Justin Bieber na nag-number 37 sa Billboard Hot 100 at number 12 sa Canadian Hot 100. Ang pinakakauna-unahang kanta na isinulat nila na nagparanas kung ano ang maaaring mangyari kapag sila ay nagkaroon ng hit song ay ang kantang Right Round na isinulat nila para kay Flo Rida na nag-number 1 sa Billboard Top 100. Ilan pa sa mga kantang isinulat niya ay ang All I Ask para kay Adele, Tears Will Always Win para kay Alicia Keys at You para kay Seal O'Green na naging monster hit. Kilala din ang kantang ito bilang Forget You at FU para sa clean at censored version. Unang narinig ang tinig ni Bruno bilang recording artist at co-writer sa debut ng single ng American rapper na si B.O.B. para sa kantang Nothing on You, kung saan i-feature siya para sa chorus. Inilabas ito noong Disyembre 2009 at nanatili ito sa loob ng top 10. Kasunod nito ay i-feature siya sa kantang Billionaire ng rapper na si Travie McCoy na inilabas naman noong Marso 2010. Nag-top 1 ito sa parehong Billboard Top 100 at UK Singles Chart. Si Bruno ay co-writer ng parehong kanta. Ika-11 ng Mayo 2010, inirelease ni Bruno Mars ang kanyang debut extended play album na It's Better If You Don't Understand na naglalaman ng 4 na kanta. Napagdesisyonan nilang ilabas ito upang makilala bilang solo artist si Bruno Mars matapos ang tagumpay ng Nothing on You at Billionaire kung saan featured siya. Ika-10 ng Hulyo 2010, inirelease na ni Bruno ang kanyang Just the Way You Are na lead single ng kanyang debut studio album na The Whoops and Hooligans na inilabas pagdating pa ng ika-5 ng Oktubre ng taong iyon. Ayon kay Bruno Mars, ilang buwan ang ginugol niya bago natapos ang Just the Way You Are. Nais niyang laliman ito at gawing malatula na humanda kang ma-in love. Naging inspirasyon nito ang kantang Wonderful Tonight ni Eric Clapton at Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor.
na ayon sa kanya ay wala ng twist pa sa kwento at straight to the point nang mula sa puso. Ika-19 ng Setyembre 2010, inaresto si Bruno sa Hard Rock Casino sa Las Vegas dahil sa ilegal na posesyon ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa kanyang kwento, sinabi niya sa umarestong pulis na foolish ang kanyang ginawa at hindi pa siya nakakagamit ng ganoong bisyo dati. Nag-plead siya ng guilty sa felony possession at sinabihang mabubura ito sa kanyang criminal record kapag umiwas siya sa gulo sa loob ng 1 taon at magbabayad ng multa na $2,000 at gagawa ng 200 hours ng community service at sasailalim sa counseling. Sa isang interview, sinabi niyang ikinahihiya niya ito. Hindi daw siya nag-iisip noon dahil bata pa siya at nasa Vegas. Nagsinungaling din daw siya na hindi pa siya gumagamit ng bisyo dati. Ngunit nagsilbi daw itong wake-up call sa kanya at mula noon ay umiwas na sa gulo. Habang nagsisimula ng mamayagpag ang kanyang karera ay isang panibagong dagok ang darating. Ika-31 ng Mayo 2013. Pauwi na si Bruno Mars ng Los Angeles mula sa isang overseas gig nang makatanggap ng tawag na ang kanyang ina ay malubha ang dagay. Agad niyang sumakay ng eroplano papuntang Hawaii. Kinabukasan ay pumanaw na ang kanyang ina na 55 years old lamang sa Queens Medical Center sa Honolulu dahil sa brain aneurysm. Kapito ng Hunyo, ipinost ni Bruno sa Twitter ang isang pasasalamat sa lahat ng nakiramay sa kanila. Nakasaad dito, "So thankful for all the love during the most difficult time in my life. I'll be back on my feet again soon. That's what my mom wants," she told me. Sa isang interview, sinabi ni Bruno na nagbago daw ang kanyang buhay sa pagkawala ng kanyang ina at isusuko niya ang musika maibilig lamang ito. Aniya, "My life has changed. She's more than my music. If I could trade music to have her back, I would. I always hear her say, keep going and keep doing it." Noong nakaraang taon lamang, ika-24 hanggang 25 ng Hunyo 2023, ay napabilang ang Pilipinas sa concert tour ni Bruno Mars. Naganap ito sa Philippine Arena sa Bulacan at sold out ang tickets sa show niya. Pero hindi ito ang unang beses na nag-concert siya sa Pilipinas. Noong ika-3 at ika-4 ng Mayo 2018 ay nagkaroon din siya ng concert at ginanap ito sa Araneta Coliseum. At noong Abril 2011 naman ay sa Mall of Asia Arena, kung saan masayang-masaya ang kanyang ina na nakasama sa pagbabalik sa Pilipinas matapos ang mahabang panahon. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Bruno Mars? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.